Meron tayo ditong isang backhoe. Isa lamang itong simpleng backhoe na mechanical lang. Ano ko na yung mga control sa mga lever. Kasi wala po itong computer box o mga solenoid valve. So, simpleng mekanismo lamang po yung kanyang mga lever para kontrolin yung daloy ng hydraulic fluid. Ito po yung kanyang wiring, medyo makalat. Kailangan lang natin na ayusin ito. Ang makina po nito ay pinalitan na rin po kasi dati maliit lang po yung makina. Ang ipinalit mong makina ay isang makina po ng generator set na Caterpillar. So, ito na po yung ating makina. Medyo malaki-laki na po. Ito po yung kanyang lalagyan natin ng battery relay. No? Dito kasi di tayo pwede maglagay. Ngayon, magsusukat tayo ng kalabaw. Ay, mali pala. Backhoe. Ang susukatan natin ng gaano kahaba yung ating mga wire na kakailanganin. At gamit ang lubid na ito ay pwede po nating masukat yung haba ng wire ng ating backhoe dito. At gamit din ang masking tape at malalagyan po natin ng marker kung saan banda yung lalagyan natin ng wiring. Sa bawat madaanan po ng lubid na yung mga component ng ating backhoe na kailangan ng wiring ay malalagyan po natin ng marker. Sa ganong paraan madali tayong makakapaggawa ng kanyang harness, wiring harness para sa kabuuhan ng kanyang electrical system. Ayun, tinatawag nating automotive electrical system. Ngayon, kailangan dapat pagka nagsusukat kayo ng ating mga wire para sa ating harness, dapat siguraduhin niyo kung saan ang magandang ruta ng ating wire na hindi maiipit, hindi masusunog ng init ng makina. At siyempre, dapat isang harness po lamang ay kayang ma-wiringan ang lahat ng electrical component ng ating backhoe. Itong backhoe na to isa lamang itong maliit na backhoe. Ngunit sana'y makatulong ito sa inyo at matutunan nyo na rin paano mag-wiring sa iba pang sasakyan. Ang gagawin ko kasi dito ay applicable din po sa mga ibang sasakyan, yung walang mga computer box na sasakyan. So, ibig sabihin, hindi lang po ito pang backhoe, pwede rin pong gamitin itong mga pinapakita ko sa inyo na doon sa truck, jeepney, or kotse, basta yung walang computer box. Hanggang sa ibaba po tayo magsusukat ng ating lubid para malagyan din po natin ng wiring yung ating alternator at saka yung sa battery charging system niya. Ito po yung ating control panel. Kasulukuyang binubutasan ko yung lalagyanan ng ating ignition switch. So, ito na ngayon po yung ating ignition switch. So, kailangan lang po ay hanapan natin ng yung sequence ng kanyang position ng ating mga switch mula doon sa off, sa position ng accessories at doon sa kanyang pag-start ng makina. Wala po kasing guide na inilalagay dito sa kanilang packaging kung ano po yung mga designated na pin assignment itong ating mga ignition switch. Bininta lamang dito na wala pong guide. So, kailangan na hanapin natin yung mga function na yun. Sa ating switch position, meron tayong position number 1. At siyempre yung ating off position na hindi pa natin nasususian. Yan po yun na tinatawag na natin na off position. At ang pangalawang position. At ang pangatlong position. Ngayon, doon naman sa ating ignition switch, meron po tayong mga function. Sa position 1, meron tayong heater. Sa off talaga siya. Then sa number 2 ang ating accessories at ang number 3 ang ating starter. Meron tayong mga terminal ng ating ignition switch. Ito yung terminal na B, BR, ACC, R1, R2 at C. Ngayon dito sa ating ignition switch ay sa bawat position meron po yan mga particular na connection. Halimbawa ditong B ay
nakakonekta po sa position 1. Meron pong connection yan doon sa ating R1, kung saan ginagamit natin sa heater. At dito naman sa ating off position, as in wala po talaga siyang connection, as in na ang ating kuan lang po may kuryente ang B. Sa accessories naman, sa position number 2, magkakakonekta po yung ating B, BR saka yung ACC. While sa starter, konektado po yung B, BR, R2 at saka yung C. Ito na po yung ating diagram, kabuuhang diagram po sa ating backhoe. Andiyan na po yung kumpletong connection na naipakita ko dito ngayon. So doon sa mga marunong magbasa ng diagram, mas madali po ninyong maintindihan yung ginawa kong electrical. Yung ignition switch natin na makikita po ay yung bawat terminal ng kanyang contact ay yung B po kasi ang ating main supply po ng ating ignition switch mula doon sa ating battery. Kaya naman nilagyan ko po yan ng fuse. At siyempre yung ating mga bawat terminal ng ating ignition switch ay nakatuon po doon sa ating battery relay. Ngayon, doon sa kuan, makikita po kasi dito yung di ko nilagay lahat yung yung ating connection doon sa ating fuse box, Ito yung mga individual fuse box natin. May kanya-kanya pong mga load. Nilagay ko lang po dito ng connection kasi di na magkakasya po sa ating screen at lalong liliit po yung ating view sa diagram. Inilagay ko lang po yung mga mahalagang electrical component po ng backhoe. Pero kung gagamitin nyo naman ito sa ibang sasakyan ay applicable din po ito at yung bawat fuse box ay nilagyan ko ng mga designated na load kung saan papunta, kung saan patungo. Katulad itong mga connection dito. Makikitang may radio, merong para sa lighter, headlight, signal light, o ano pa yung kailanganin doon sa ating sasakyan. Applicable po ito sa diesel engine lang po kasi meron po itong heater. Ngayon kung sa gasolina, iba naman po yung ating wiring noon kasi meron pong madadagdag doon sa ating dyan sa diagram natin ang kanyang mga ignition coil. Ito walang ignition coil. Sa pamamagitan lamang kasi ng high compression ng ating piston doon sa ating mga crude oil ay nagkakaroon ng explosion or ignition doon sa ating fuel na may kasamang hangin. Kaya siya umaandar ang makina or sumasambulat yung mixture ng krudo at hangin. While sa gasolina, kailangan mo talaga doon ng high voltage. So, iba yung diagram nun. Ito pang diesel engine lang po lamang. Ngayon, kasalukuyan nating nilalagay po yung ating ignition switch po. Kailangan mahigpit po yung pagkakalagay natin ito sa kanyang kinalalagyan. Ngayon, ang sumunod naman itong ating fuse box. Ito yung tinatawag nating fuse box. Mayroon lamang po itong dalawang butas para lalagyanan natin ng ating tornilyuhan. Ginamitan ko lamang po ito ng gypsum screw. At sumunod naman ay ito na mga tinatawag nating terminal block. Meron po itong 12 terminal block connection. Dadalawa rin po yung kanyang tornilyuhan ito. Dapat kontrolado po yung ating pagbabarina dito gamit ang gypsum screw para hindi mawala po yung thread ng ating butas ng ating pagtotornilyo. Dito dapat nasa maayos na pagkakalagay yung ating mga components sa loob ng ating control panel. Ngayon tapos na tayo dito sa paglalagay ng ating mga
fuse at saka yung terminal block, maglalagay na po tayo ng ating mga ring type na terminal. Yung iba naman, ang tawag naman nila dito eye terminal. Ayaw ko paano naging eye terminal yan. Hindi naman mukhang mata. Ito na po yung ating main line, yung kulay pula na number 8. Ito yung sinatukoy kong meron po siyang dapat na fuse yan sa kanyang linya. Ngayon, kinakabit na po natin yung kanyang mga load sa ating mga fuse box, na makikita dun sa ating diagram kung saan patungo ang kanilang mga connection. Kaya dapat marunong tayong magbasa ng diagram para nang sa ganun ay alam natin kung saan tayo papatungo ng connection. Yan po talaga ang nararapat na kailangan malaman ng isang automotive electrician, ay ang magbasa po ng diagram. Kasi po doon sa ating mga car manufacturer, yan po ay karaniwang ginagamit po sa pagdidisenyo ng mga kotse, mga sasakyan, kung saan meron po silang mga papel na tinitingnan, mga gabay para kung ano po yung mga dapat na mga connection na gagawin doon sa sasakyan ng mga electrical. Ito na po yung pagbabalot natin ng ating mga kawad ng kuryente. Kailangan po kasi babalutan po ang kabuuhang haba ng ating mga kawad ng kuryente, nang sa ganun ay maiwasan po ang mga scratches, o di kaya kasi palibhasa yung makina ay nag-create po ng init, so kailangan po siya na may mula sa electrical insulation at heat insulation po, parang heat insulation na rin po ito sa ating mga kawad ng kuryente, nang maproteksyonan din po sa mga scratches. So dapat dito sa may bandang butas ay kakapalan natin yung butas, ay yung electrical tape. Ito na po yung lubid na ginamit natin kaninang panukat sa backhoe. Ang siya naman nating pinagbabatayan ng ating nilalabasan ng mga kawad ng kuryente. Yung bawat madaanan kasi ng ating lubid, yun po yun na nagre-representa na dapat ay maglagay po tayo ng kalalabasan ng kuryente. Kung ano yung nakalagay na marker, yan po yung ilalagay natin na kawad ng kuryente. Ito po ay kasalukuyan na nilalagyan ko po ng grounding yung isang labasan ng ating kawad ng kuryente. Pinaka main line po yan ng ating grounding, yung kulay itim na wire. Mahalaga po yan. Dapat may nakalinya kang grounding sa bawat labasan ng ating kawad ng kuryente, na nagdidepende naman doon sa ating ginawang panukat na lubid. Mapapansin yung meron po siyang mga masking tape. Yan po yung nagre-representa na dapat mong lagyan ng kaukulang wire para doon sa kung ano man yung dinaanan ng ating lubid. Ayan po, sinusukat ko po yung distansya ng ating kawad ng kuryente, kung saan ilalabas yung ating iba pang wire o kawad ng kuryente. Dala-dalawa po yung gamit kong electrical tape, isa pang fasten or pang lagay ng electrical tape doon sa lalabasan ng kuryente, at ang isa naman ay ang pambalot natin sa kabuuhan natin ng wiring. Para tayong gumagawa nito ng mummification. Dapat talaga dalawa ang gamit mong electrical tape. Ang isa pang panghapin natin doon sa lumalabas na wire sa ating harness.
another tape na naman para sa labasan ng ating wire, panibagong labasan ng ating wire. Kanya lang po kadali, para ka lang naglalaro. Ito na po yung nasa pangalawang labasan pala tayo ng kuryente. Ngayon, tatanggalin na natin tong mga wire dito na nakakapit, no? Kailangan pagpuputol-putulin na natin tong mga wire. Ito na po yung ating control panel, na dinagdagan ko rin po siya ng power indicator. Kaya mapapansin nyo doon sa may kanyang sarahan o pintuan ay merong nakakapit na ilaw. Kaya lang binago ko ngayon kasi nakalimutan kong gagamit pala tayo ng battery relay, kaya binago ko yung connection, kasi itong connection na to ay para lamang doon sa mga walang battery relay. So, meron lang akong binagong connection. Nakalimutan ko nga palang gagamit tayo na battery relay. Ayun doon sa ating diagram. Lalagyan na po natin yung takip ng ating fuse. At ito na yung tinutukoy kong fuse sa kanyang main line na dapat lagyan natin ng fuse. Ito na po yung ginagawa na natin ng I-terminal po yung ating main line ng ating ignition switch. Dito nagmumula yung supply ng ating ignition switch sa kulay na pula na tong wire. Kasalukuyang ilalagay na natin ito sa kanyang battery relay. Makikita nyo po yung battery relay, no? Nasa bandang itaas ng aking kamay na kulay lata, no? Parang lata ng ano ba yan? Dinidikdik ko talaga ng martilyo yung ating terminal para mainam yung pagkakakrimp ng ating wire nang hindi matanggal. Ito naman yung ating ground, ano? Nilalagyan ko rin ng terminal. Dapat nakakapit ito sa chassis, no? Body ground. Dito lang po yan sa may kanyang body ground. Automatic kong nakakabit na po yan sa ating
ground engine ground, ano. Automatic nakakabit na rin po yun sa battery. Kasalukuyang nilalagay ko naman yung malaking ng kable, no, yung kawad na napakalaki na direkta po yan na nakakabit doon sa ating starter relay. Ito naman po yung ating wire ng ating shut-off valve, no? Andyan po yan sa tagiliran lang ng ating fuel injector, no? Isang wire lang po yan ang active line, no? Aktibong wire. Kaya yung inilabas ko din sa kawad ng kuryente ay isang wire lang po na kulay asul. Yun po yung ating ginawang pang shut-off engine, no? Shut-off valve po yung nilagyan natin ng kulay asul na yun. Ang kanyang ground po ay direktang nakakabit na po sa kanyang body, kaya wala po siyang kulay itim na kawad, no? Mahirap po talaga dito sa makina, no? Nasa alanganing position po yung aking pangangatawan dito kasi nasa suok, napaka sikip ng makina. Wala kang mapagposisyonan ng iyong katawan. Ito naman pong kakabit nating wire na to ay ang wire po ng ating fuel pump, no? Siya yung responsable sa paghihigop ng ating crudo mula doon sa tangke. Hihigopin niya yung crudo para ipasok doon sa ating fuel injector na nakabukas yung valve. So, ibig sabihin, pag umaandar po yung ating fuel pump, dapat nakabukas na rin yung ating valve sa ating engine shut-off, no? Doon sa may fuel injector, dapat nakabukas na para papasok na rin yung ating crude oil. Ito na po yan. Ayan po yung mga importanteng parte po ng ating makina na kailangan masuplayan ng kuryente, ano? Ito na po yung ground ng ating fuel pump. So, kahit na meron na pong ground yung ating fuel pump sa kanyang body, pero lalagyan pa rin natin ng ground na wire, no? Yung kawad ng kuryente, para siguradong meron po siyang connection sa ating grounding. Ito naman po yung ating heater relay. Ito yung ating heater relay. Kung sakaling nalamigan yung ating makina, ay pwedeng painitin yung ating fuel na nandoon sa ating silindro para iinit yung ilalim ng ating silindro. Ito po yung pang-init natin ng ating fuel. Nilalagay ko lang po yung ating heater relay. Kinakabit ko po yung kawad ng ating coil ng ating heater relay. Yung ko-controlin yung coil ng ating relay. Ito po yun. Kasalukuyang nilalagay ko.
At ito naman po yung linya ng ating heater mismo galing sa heater plug. Ay kinakabit ko na rin doon sa kanyang heater relay. Kakabit na rin natin yung ating wire para sa ating starter relay, no? Ito yung starter relay mismo na nakakabit na mismo sa ating starter motor, no? Meron po siyang sariling starter relay dito na yung ikakabit nating wire ay nagmumula po yan doon sa ating ignition switch. Nakakabit po yan doon sa ating arto, doon sa ating ignition switch. Kung wala kasi nitong ating starter relay, no, dati na po itong nakadikit talaga sa kanyang starter motor, hindi po natin yan makokontrol sa ignition switch dahil sa laki ng wire, no. Papuntang ignition switch maglalagay ka ng malaking wire, mukhang bulky, ano. Kaya yan po ang purpose kung bakit meron tayong starter relay dito sa tagiliran upang madaling kontrolin ng maliliit na wire na siya namang mag-activate doon sa kanyang starter relay para lagyan ng supply ng napakalakas na kuryente yung ating starter motor. Ito po yung kawad ng ating starter motor. Malaking wire po yan dahil sa malakas pong humatak ng kuryente. Kailangan malaki yung wire na ilalagay natin dito na nakakabit naman, siya namang nakakabit doon sa ating starter relay. Starter relay po yung pinagkakabitan natin at siya po yung magdi-distribute ng malaking kuryente na kailanganin doon sa ating starter motor. So kailangan mahigpit po yung ating pagkakalagay ng ating nuts dito para hindi siya magbabaga. Magbabaga po kasi yan pagka maluwag po yung pagkakalagay, ano. Ngayon ito namang kinakabit natin dito ay ang ating wire, no, or kawad na nagmumula naman po yan doon sa ating ignition switch na para mag-activate po yung ating battery relay. Okay, ito naman yung ating kinakabit na supply, no, doon sa ating papunta doon sa ating positive terminal ng ating battery, na kung saan pag nag-activate po yung ating battery relay ay magsusupply po siya ng ating kuryente doon sa ating ignition switch at doon at sa iba pang mga load ng ating heavy equipment. Kailangan mahigpit din po yung pagkakatornilyo natin diyan para maiwasan yung pag-aapoy ng kuryente o wire or kawad. Ito naman po yung wire na nilalagay ko yung kulay itim. Hindi po yan grounding, ano. Wala na po kasi tayong ibang wire na makukuhanan na ibahin sana natin yung kulay nito, pero ito lang po yung available na wire, no. Dapat kulay pula sana yan, ano, kasi nasa positive side. So papunta po yan ng ating heater relay na siya namang magsusupply doon sa ating heater plug. Lagyan lang natin ng panali para hindi siya nakakalat, ano. Pangit kasi doon sa mga wire na pagka wala kang panali habang wala pa itong electrical tape, nakakalat po kasi. Ngayon at matapos nating maisaayos doon sa ating battery relay, kinabit ko na rin dito sa ating heater relay yung kulay itim na wire. Kailangan malaki po yung ating ito, kung maaari ay number 8, kasi puro mga heater po yan. Pag sinabi nating heater, malalakas pong dumaloy ang kuryente dyan.
Hindi ka pwedeng gumamit yan ng mga number 16, number 14. Dapat ay number 8 po talaga. Ngayon, kasalukuyan ko nang kinakabit doon sa battery, yung ating terminal na nagmumula doon naman sa ating battery relay. Na. Dapat mahigpit din dito yung ating pagkakatornilyo. Nang sa ganun ay hindi mag-aapoy yung ating connection. Malalakas po kasi yung daloy ng mga kuryente dyan. Ngayon susubukan na natin paandarin. Ayan na po. Ang sarap pakinggan sa tainga. Umaandar na po yung ating makina. Ayan. Ngayon, ito na po yung kuhan natin. Nilagyan ko na rin ng voltmeter at ang ating thermometer, no? Ang ating thermo gauge, temperature gauge pala, no? At yung ating alternator ay direktang nakakabit po doon sa ating yung kanyang charging line, no? Direkta na po at papunta rin doon sa ating battery relay at magsusupply dito sa ating load. Ayan po, yung kulay dilaw na yan, ayan po yung papuntang ignition switch. Yung mga kasama ko, ang ating backhoe operator, Eli, si RK, ayan na, sa may tuganay na kami. Talagang lugar na to medyo matraffic. Ito, ayan. Okay. Andito pa tayo sa Tagum po. Papunta po tayo ng Agusan na Del Sur. Nandito na po tayo sa boundary ng Tagum. Buhaya na doon. Nagkaroon ng buhaya na, no? Nagbuhay ng lugar. Nagdagot nga ngayon, nagyan diya kung tubig. Nakawag ng tubig ba? Kuha na diya, nailig diya, kanak ko kayo. Oo, walang brakala. Ito nga kuha, nagyan na mo ba? Nagbukuhan. Ganda, mag-isda na, no? 200 hectares. Waka na eh. 1,000 hectares. Lake. Lingkungan. Puro solar panel dito yung ilaw, oh. Saka daw niya, balik. Ngit-ngit na. Ayan na makita. Hayag ka na diha. Hayag ka na diha. Hayag na na. Okay. Sa lugar Laak paghihapon nino. Andito po kami sa Laak. Yan po yung ating municipal o cities. Municipals pa lang, no? Laak. Nakarating na kami ng Laak. So, first time ko pag napunta rito. Hindi kaya kami maligaw dito. Ayan. Maganda na rin pala yung lugar ng Laak, no? Lamig. Kinamagahan, inabot kasi kami ng isang gabi dito. Hindi naman ito bagyo. Sobrang lamig po dito at maraming mga fogs, ano. Very foggy po yung lugar natin dito. Sa ating Agusan. Nasa Agusan po kasi tayo ngayon.
papunta na po kami doon sa area ng backhoe kung saan nagkaroon po kasi ng konting diferensya po sa ating hydraulic system. Titingnan natin kung ano naging problema doon. Masyadong foggy po yung ating daan. Malamig po. Ito na po yung ating backhoe. Nandito po sa ating site. Nagkabukas na yung ating likuran ng ating backhoe. Nagkaroon po kasi ng problema yung ating hydraulic. Ito po yung mga bata doon. Sarap pala ng kanilang pinapasyalan. Tuwan-tuwa sila sa lugar nito. Daming mga mais, malawak na taniman ng mais. Ito po yung ibang bako dito. Ito po sa tingin ko gumagawa sila dito ng tulay, hanging bridge. Ito yung isang poste at nandun nagsisimula pa lamang ng pagbubutas ng poste para lagayan ng poste. So ito na po yung ating backhoe. Dito po nagkaroon ng problema sa kanyang main line, nagkaroon ng leak. Inayos lang po itong kanyang main line, tubo, pansamantala. Dapat papalitan ito ng flexible hose, hydraulic hose pala. So, yan lang po yung naging problema niya. Ayan, masubukan natin. Sinubukan na natin mapaanda rin. Okay na po. Pwede nang gamitin yung ating backhoe, pansamantala. Maraming salamat po sa panonood at pagpalain po tayo ng ating may kapal. Ang tinutukoy ko po ritong may kapal ay ang siyang tinatawag nating alpha at ang omega. Kilala nyo na po yan. Hanggang sa muli, wag po sana tayong magsawa sa aking video.